Eloy, wala pa rin. Ayan, ayan, dito na tayo. Sorry, wala pa rin si Lele. Mukhang yung internet niya worse than me pa. Kaya R&R lang muna tayo. Ito na, Boss Ronald. Pag-usapan natin, ito na. Si Harry Roque, ex-human rights lawyer slash ex-presidential spokesman slash future. You never know, di ba? Baka naman maging spokesman ulit na yung sa Duterte just in case things work their way, which is malabo at this point in time. Well, medyo inamin niya na, well, he confirmed yung sinasabi mo na ICC is already here. So mukhang niluluto na daw yung essentially yung arrest warrant. Hindi lang kay Sara Duterte, ay hindi lang kay Digong, but potentially also Sara Duterte. And then mayroon siyang Ronald Llamas style na hindi naman magkakaroon ng gulo, pero pwede magkaroon ng gulo, pero hindi ko sinasabi na magkakaroon ng gulo. Meron siyang mga Ronald Parang, Llamas. parang na-hurt yata ako, kinumpara mo kay Parang Harry Roque. medyo, yeah, I mean, sabi nga nila mimicry is the greatest form of ano. So, sa flattery dapat yun. Ginagaya kasi niya, yung hindi ko sinasabi pero sinasabi ko na hindi ko sinasabi. So, I mean, parang hindi ako na-flattered. whatever. I'm just saying, malay mo, Ronald, hindi ko nag-invento yung hindi ko sinabi yung sinabi ko. But ito. Bossing, Ah. ano yun, sa tingin mo, desperate mode na ba talaga itong mga DDS people? I mean, why would Harry Roque openly say that? Is he trying to rally the flag for the DDS people, try to bring them out? Why would he even use the word gulo? Is this a threat already to the administration? Well, una is continuation to nung kanyang nakaraang podcast before Christmas, di ba? Na inamin niya na Na ah, ikaw lang nakikinig na galing sa kabilang grupo. na inamin niya na alam na nila na yung presidente nagbigay ng go signal para sa ICC na pumasok. No, hindi na si Speaker Martin, no, kung hindi yung presidente mismo, at ang pinanggalingan niyan ay yung mga destabilization at saka coup rumors, no. Nasabi ni Harry Roque ay walang batayan, no, walang batayan. Kaya uh, ang mahalaga ron, dahil hindi naman yan bago, no? Pinag-uusapan na yan natin na 1, 2 months ago, ang bago doon is the confirmation na naniniwala sila na yung presidente na, the buck stops with the president sa issue ng ICC. No? Eh, ngayon naman ay ang mahalaga sa kanyang inamin, no? Ito ay mga pag-amin nung alam nila, na matagal na nating alam. No? Ay pag-amin na papasok na yung ICC sooner or later, no, within the first half of the year, at may possibility for the first time na kasama si Sara sa arrest warrant, no. Yun, pwede natin pag-usapan yon dahil medyo may kaunti ako reservations doon sa issue na yon, no. At panghuli, inamin niya na magkakagulo kung ito ay implement, no? Hindi yung gulo na ginagawa ni Richard Haydarian, no? Hindi daw niya Yung sinabi yun, pero sinabi niya yan. Oo. Ang problema ko kasi pag pinapadala ko sa iba yung tape ng podcast ni ex human rights lawyer, no? Ay ang dami reaction, no? Ayokong pakinggan yan, etc., no? Eh sa akin naman basic Sun Tzu, di ba? Basic Sun Tzu, no? Know what If the you know other your side is enemy and you saying, know no? yourself, yeah, exactly. Yes, no? Pero yung mga pinapadala ko, ayaw talaga makinig eh. Ayaw eh. Tayo lang ang nakikinig ng kay ex-human rights lawyer Harry Roque, no? Wait lang, Pero Ronald, mahalaga wait yung lang, sorry. continuing confirmation, Sorry, no? Ronald. Very Ah. important. Inaayos ko lang itong malaking crocodile na buhaya ko dito para makita ng ano, para makita yung passion natin. Kasi uso ng mga buhaya ngayon eh. Okay. Very unrelated naman ang Marami ka nakuha topic. ng Pasko ah. Meron kang mga crocodile ah. Oh, Ha? lumaki pa ang crocodile ko. Last year, maliit lang. Mukhang Ngayon, galing ko sobrang laki na. mukhang galing Congress yung crocodile na yun. Ang Hindi, laki eh. mukhang galing Green Hills pero di ko mahanap sa Green Hills. Masyado ng malaking crocky ko, hindi na kasya. Wala, that bossing Ronald, ano Oo. ulit daw? No, eto, I mean, aminin mo, Ronald. Bago tayo pupunta sa substantive discussion, aminin mo talaga, na-entertain ka talaga kay Buljak TV. At saka Oo. itong ex-human rights lawyer TV, di Siyempre, ba? siyempre. Aminin mo yan. Dahil alam ko kasi na tatanungin ako ng mga Richard A. Darian, kaya kailangan kong panoorin, no? Kahit ako na lang ang nanonood kay Harry Roque, no?
Pero Para sa bayan niya. interesting yung kanyang mga confirmation, no? Wag niyong papayagan ang ICC na i-implement yung international warrant dahil magkakagulo. Kahit hindi ko gusto yung gulo at hindi ako mag-organize ng gulo, no? Magkakagulo, no? Magkakagulo, no? May feng shui daw eh. Sabi niya pag second quarter daw, baka mas lalong grabe daw ang gulon mangyari sa bahay. Meron siyang mga ganun eh. Well, dapat naman natin hindi tignan yan in a vacuum dahil yung mga iba nating pag-uusapan sa ibang episode ay konektado dyan. Itong mga withdrawal of support, itong mga destab, no? So, konektado dyan yung mga sinasabi ni Harry Roque, no? Yung mga possible na gulo. Ang problema kasi napaka-limited ng options ng mga Duterte, no? Nakasandal sila sa pader pero hindi ganoon karami yung options nila. Impeachment ay mahirap gawin ang impeachment, no? Dahil hindi nila hawak ang Impeaching Sarah. Kongreso. Oh, Oo, hindi nila hawak ang Kongreso, no? Ikalawa, mahirap gawin ang kudeta kung hindi nila hawak yung chain of command. Yung sinasabi na withdrawal of support, medyo nakakatawa yan kung wala ka sa loob na chain of command. Saan ka nag-withdraw? Baka ibang withdrawal yung iniisip nila, no? At ikatlo, yung Ronald, wala tayong PG-18 dito. Baka magkaroon tayo ng ano. at ikatlo, yung MPRCB tayo. ikatlo, yung people power, no, yung uprising insurrection na pinaplano nila ay medyo mahihirapan din dahil yung kanilang political base mas nasa Davao eh. No? Dito sa Manila ay hindi naman ganun karami yung sasamad sa kanila. Unless ikaw ay isang ERAP na talagang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo doon sa EDSA 3, no? Kaya medyo hirap sila diyan, no? Kaya itong sinasabi ni Roque ay bahagi ng kanilang political narrative na wag niyo nang galawin si Digong. At lalong wag niyo galawin si Sara dahil magkakagulo, no? So ngayon naman ay not so veiled threats na yung ginagawa ng mga katulad ni Harry Roque, no? Wala Kaya siyang daw sinabi. Wala daw siya sinabi. No, but kaya let's nanginginig ako sa takot eh habang pinapakinggan ko siya. Sabi ko, delikado pala tayo lahat, no? ginagaya na tayo. Hindi, ito. Bago nag-fog na itong Maharlika Shades. Na, ito. Bago tayo puljakan. Balikan natin itong issue. Kasi for me, parang hindi nila nag-gets. Kasi parating nila sinasabi rin ni Harry yun, pinaka-popular daw si Sara, popular mga Dutertes. Narinig ko dun sa comment section, sinabi na 32 million ang bumoto kay Sara Duterte. So essentially reminding the people of not only their mandate, but their base and support. But this is how the math works. Out of that 32 million officially, more than 31 million ay bumoto na kay BBM. Doon sa 20 million na hindi bumoto kay BBM, including more than 50 million kay Lenny, marami dyan ay natutuwa kay BBM. Hindi dahil natutuwa kay BBM, dahil natutuwa sila na si BBM ay hindi sumusunod sa mga polisiya ni Digong. And more importantly, I would say sa West Philippine Sea issue, clearly 80-90% ng ating mga kababayan ay sang-ayon dito sa direction ng ating foreign policy. So mukhang hindi nila nagigets yung sinasabi na 32 million na bumoto kay Sara, 16 million na bumoto kay Digong. Wala na yan kasi BBM is already 31 million. Idagdag mo pa yung 10-20 million na iba na ayaw rin kay Digong, yung mga Never Duterte types. Pag sinama mo nga yan, medyo checkmate sila. And this is the thing, Ronald. The last time I saw na may mga lumabas na pro-Digong na nag-rally sila, naalala mo yung 7 na Duterte youth nandyan sa Luneta? 7 lang sila may banner sila sa Supreme Court, yung mga ganun. Tapos sabi ko, pa-aerial shot nga yan. So like, I mean, Ronald, you're a mobilization guy. You're a pakulo guy. Pansin mo, nung 6 years ni Digong, wala masyado silang malalaking rally, no? May isang time na may parang pinalabas sila sa Marikina ba yun or something, konting ulan lang, umuwi na sila. Para may mga accusations pa, ginamit pa yung mga barangay jeepney to bring people in. As soon as may konting ulan, nagsiuwian ng mga tao. So, this looks like a populist who doesn't have much of legs. Wala siyang he cannot bring warm bodies to the streets. Hindi natin nakita yan. I mean, the last time na I really saw maraming lumabas was meeting the Avanza niya, na pa-aerial shots sila and all. But that was it. After that, almost, negligible yung numbers of people who came out. Of course, hindi counting yung elections, ibang usapan niya. I'm talking about rally, protest, mobilization. Because, Ronald, you know this, di ba? I mean, sila Hugo Chavez, sila Narendra Modi, they can bring millions of people to the street, or they could bring in the case of the Venezuelan case, di ba? So he doesn't look like a very strong populist.
wala siyang on-ground movement. And the only effort to really build that kind of grassroots movement, yung ano yun, yung kilusan para sa pagbabago, that was already vetoed, no? By Bongo, last time I checked, right? Or some of the more less Yes. traditional minded strategies. So anong ang basa mo dito? Do they even have the warm bodies, significant warm bodies? And of course, there's also the geography aspect, right? Tanggap ko sa Mindanao, talagang popular talaga si Digong. Kaya ikaw, Ronald, ingat ka, huwag ka muna masyadong bumisita. No, marami tayong minamahal dyan sa Davao and all. Oh, but Baka si Walder ang kailangan mag-ingat. yeah, yun, medyo ibang usapan yan. Pero going back to this, Ronald, Uh, yun nga eh. Like, of course, sa Mindanao, tanggap ko marami mga almost fanatic supporters. Let's just call it for what it is. Pero pagdating sa Imperial Manila, Luzon, seat of power, seat of economic power, I think very skewed yung landscape in favor of BBM and the de facto alliance between BBM and the others who also, yung mga never Duterte types, di ba? And I think the West Philippines issue, the China hatred, skepticism, anger, this is creating a completely gigantic mega coalition. So parang ang liit. Mukhang parang almost checkmate sila. If it's a question of numbers, I don't think they can bring as many people out, especially dito sa Imperial Manila, no? Definitely, Richard, no? Dahil yung mga narinig ko ng mga political analysts, no, na hindi mo naman katulad, no? Medyo nagsusuring maigi ng mga numbers nila at saka yung the context behind the numbers, no? Ay uh, parang baka kulang yung kanilang pagsusuri. Halimbawa, isang political analyst na narinig ko, oy, ang taas-taas pa ni Digong, no? Lalo na itong latest survey para sa Senate, no? Siya ay 50, medyo power to bring down a popular president, no? Magkaiba 'yon, no? At ikatlo ay ang tinitingnan kasi natin Richard ay hindi yung absolute numbers eh. Ang tinitingnan natin yung movement of numbers, no? Yung highest ni Digong approval rating was December 2020, no? Nung kalagitnaan ng pandemic. At nagbibigay sila ng maraming ayuda, nakakuha siya ng 91%. 91, 92%. Sabi nga ni Digong nung panahon na yon 3% lang yung ayaw sa atin, no? Oh, Sabi sa pa niya zona noon yan, pinagtawanan tayo. kung isasama mo yung margin of error, no? Mataas nga siya. Pero since then, nitong ngayon, no, halimbawa itong survey na ito, 50%, that's a long jump from 91, 92%, no? At hindi automatic na yung boboto sa iyo for the Senate ay susuportahan ka sa isang people power revolt or uprising, no? Or destabilization against a president na baka katulad mo lang yung ratings, no? Yun yung ikatlo. Kaya baka kinakailangan i-deconstruct natin itong mga numbers na ito, anong ibig sabihin niya. Ikalawa, meron ako narinig na isang political analyst din na sabi ay kung tutugisin si Digong, baka pumunta sa kanya yung simpatya dahil siya ay magiging underdog. Parang mahirap siya i-imagine, no? Baka rabid dog pwede pa, no? Pero underdog medyo mahirap eh, no? Hindi na siya tatay, lolo na siya, ganun ba? Are they gonna play that age card na lolo, kailangan niya na magpahinga, kawawa naman siya. You think they're gonna biglang may Ay, wheelchair na yung mga kung, ganun? kung babasahin mo si Montalban, ang kanyang sinasabi ay kumpara nung height ng popularity ni Digong. Ngayon ay mayroong kaunting Digong kuan, no? Ang tawag niya ay Digong fatigue, no? Kaya halimbawa yung nung pumunta siya sa korte, yung kaso na hinabla siya ni Congressman As Castro, no? Castro, no? Yeah, yeah. Nag-mobilize sila. It was just a handful yung pumunta sa korte para magpakita ng support kay Digong. Kaya unless huge organized forces ang tutulong sa kanya dito, I doubt kung makaka-harness siya ng some sort of people power, no? Pero talagang lagi natin pinag-usapan, this is a defining moment para sa mga Duterte. Dahil kung wala silang gagawin within the next 4 to 6 months, no? Baka matapos na yung kanilang
political career. Baka mawala na sila ng political future kung pumasok na rito a few weeks back, no? Yung ICC. Dahil kung lalabas yung international warrant, i-enforce yan. At kung sila ay papapasukin, ibig sabihin susuportahan sila ng gobyerno to enforce the warrant. Hindi naman sila papabayaan mamasaker sa Davao. Di ba? Halimbawa, kung Interpol ang mag-i-implement yan. Siyempre, susuportahan yan ng all the forces of the state which is supposed to have a monopoly on coercive power. So, mapapahiya naman yung gobyerno. Per German definition, but this is Davao and Philippines. Pero may 300 guns daw si Digong, sabi ng Rappler. More than 300 guns. So, pero mahirap dahil dalawa lang yung kamay mo, mahirap gamitin yon. Kahit ikaw yung The Punisher, no? Para si The Punisher sa mga pelikula, ang dami niyang baril, di ba? So, kahit more than 50 yung baril ni Digong, no? Baka mahirapan siya dahil ilang taon na ba siya? 78, 79, no? So, yeah, but he didn't age very well. I mean, I've met Mahathir, Enrile, Ramos, people in their 90s. I don't know. I'm not sure, he aged that well compared to them. But going back to this, Ronald, no, I mean, ako sigurado ako na there's gonna be a show of force, at least in Davao, no, and maybe some of the bigger cities in Visayas and Mindanao, kung saan meron tayong residual support. Hindi lang si Digong, pero si Sara Duterte also as still number 2 in the country and potential presidential ball down the road, no. So I won't be surprised seeing some rally in Davao. We love Tatay, we love Digong, mga ganun. But your contention is that that will not be enough to move the needle, kumbaga, to dissuade the organs of the state from some of their forces are threatening secession. Magsesecede daw yung Mindanao, which I greatly doubt. Halimbawa, Southern Mindanao, Sarangani, South Cotabato, General Santos, malakas ang influence dyan ni Pacquiao. No? Kapatid niya yung governor, no? Asawa ng kanyang kapatid, yung mayor ng General Santos. Marami siyang mga mayors na suportado siya sa South Cotabato. So, a large part of Southern Mindanao, halos sigurado ko hindi sasama dyan sa secession na yan, no? Yung mga Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi Islands, no? Hindi sasama yan. Halimbawa, ang Basilan is more yellow. Si Lenny yung in-endorse sila, di ba? Si Lenny, pink sila nung last elections. Ang Sulu is more BBM, si Sakurtan, no? At tapos yung BARM, yung MILF, ang in-endorse nila si Lenny, di ba? Yung MILF ang in-endorse nila. So, exactly. Tapos meron kang mga halimbawa sila mga Subiri, no, na taga Mindanao, hindi magsisisid yung kanilang lugar, di ba? So maraming yung sinasabi yung threat ng secession, tingin ko that's not on the table, no? Kahit ginagamit ng panakot, no? Na panakot. I mean, ng mga no? I mean, I know some of the other individuals, a former speaker, I'm talking about, who has been talking about secession. He actually also endorsed Lenny in last year's election. So ang dami dyan na gusto siguro magsisid, but not for Duterte's purpose, di ba? Not to benefit the Dutertes. So even if gusto nila magsisid, not necessarily on Duterte's terms. And then, let's go back to this. Kasi one of the most fascinating analysis I heard during my visits to Davao throughout the years and all. Yes, I have been to Davao and I got fantastic accommodation. Marami tayong mga kaibigan dyan. Salamat sa mga friendships natin dyan sa Davao. No. And one of the things I heard, Ronald, was kung hindi nanalo daw si Digong noong 2016, delikado sila in the sense that, remember, they also have rivals in Davao, right? Do you see the possibility that if they overshoot, which they're increasingly doing, and then they go for gold and miss it, na actually within Davao mismo, they could be challenged by other major players? I think people are already aware of the other important Hindi ko alam Big R, yung balance of forces sa Davao. Pero alam mo naman, pag wala ka na sa kapangyarihan, anything can happen, no? Siyempre, hawak pa rin nila yung City Hall. Pero halimbawa, yung head ng Partido Federal ni Bongbong Marcos is also from Mindanao, no? North Cotabato, yung may hawak niyan ay loyal kay BBM dahil relative nila yung asawa ni Speaker Martin Romualdez. So I doubt kung yung sinasabing secession, kahit halimbawa some people na hindi related or hindi loyal kay Digong, katulad ni former Speaker Bebot Alvarez ay nagsasalita about secession, I doubt kung magkakaroon ng ganong klaseng kahit man lang first base, no? Kahit first base, I greatly doubt yung gano'n na sobrang maliit yung possibility
Sobrang liit ng possibility ng secession, no, ng secession. Yeah. Again, secession in favor of Duterte in revolution in favor of Yes. Duterte. I doubt that. Although I don't underestimate some factions really wanting some sort of secession. Last time I checked, may flag pa nga daw sila eh. Marites. Di ready na sila, may flag na nga sila, meron na silang international. But let's go back to this. So, remember, one of the things that made me realize na etong Martin Romualdez knows what he's doing is when biglang ang daming mga congressman at LGU officials, I think 200 of them, last year's ay biglang sumali doon sa lakas CMD party ni Martin Romualdez. I'm not sure how much power still Arroyo has. I doubt about it. She's still there in the pictures and all. But so parang ang na-realize ko doon, hindi ba parang rear invasions move yan na parang you're essentially emptying the floor, di ba? Kasi kung kukunin mo lahat, isa-isa, parang go yan, di ba? Game ng go. Hindi nga chess to, encirclement ng encirclement. Kinukuha mo lahat sa Davao eh. Nagde-defect na sila sa BBM side. That's where all the resources and the power of the state, the mandate of the state is, no offense, sabi nga nila, yung VP is just spare tire, di ba? So, don't you think that's also an option for BBM to say, you wanna threaten me from your stronghold? Well, make sure your stronghold is really strong. And it's holding together, right? I mean, may option din ng ganun yung di ba? The powers that be. Yun yung elephant in the room eh. Between now and the midterms, very powerfully incumbent. At yung mga dynamics na pinag-uusapan natin will happen in the next few months. Hindi nga isang taon eh. It will happen in the next few months. Kaya kung ito ay mangyayari, yung power of the state, yung power of the incumbent will play out, no? Sa mga LGUs, sa military, sa police, no? Halos naubos na yung PDP laban eh. 'Di ba? Ang mismo yung Secretary General, si Melvin Matibag, yung asawa niya na nasa lakas, siya ay mukhang naghahanap ng posisyon sa gobyerno. So hindi ko na alam kung sino natira sa PDP laban. May nakausap ako na mga holdouts, pero kahit sila, yung mga holdouts na yan, no, na merong governor, may 3 congressmen, mismo sila, pinag-iisipan lang nila na umalis. Dahil ayaw naman nila. Holdouts na yung toe nila nandun na sa kabila ng fence. Medyo alam mo naman, no? Alam na this. Hindi strong point ang loyalty, ang karangalan, di ba? Hindi strong point ang integrity ng ating mga politiko eh, no? Pero hindi natin sinasabi na wala silang integrity. Let's be very clear, Ronald. We're just saying it's not their strongest suit, right? Yes. Sinasabi na wala silang integrity. Sinasabi lang natin, hindi yan number one asset. No? Oo, baka meron silang 5%, no? 6%, no? Na integrity, no? Nako, medyo madelikado. Hindi naman, sabi nga nung isang dating mayor na medyo mataas, sabi niya, hindi naman kailangan ng honesty sa politics, di ba? May nagsabi, talagang ibang klase talaga yung dynasty na yan. Okay, Ronald, I think this sits... Pero isang mahalaga rito ay... Ronald, may isa pang episode tayo kasi pag-usapan natin. Ko lang na tahimik si Sara. Tahimik yung Vice President. Yes. Let's talk about that. Sige, in the next episode na lang, Ronald. Alam mo, takbo ng utak mo eh. Kaya sabi ko, okay, I need to cut it. We need content for the next episode. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Hindi naman natin sinasabi na walang gulo, pero baka wala gulo, pero hindi natin sinasabi. Katulad ng hindi natin sinasabi na walang integrity. At hindi ko sinasabi na ginagaya ka ni Hero, at hindi ko sinasabi na na-flatter ka. Hindi, parang ganun ang dating eh. Parang ganun ang dating sa akin eh. No? Alright, on that note, Happy New Year! Thank you very much. Yan. It's natin itong mga buhaya natin dito naman. Buhaya. Alright, thank you very much. Huwag mo na ako padala ng ganyang buhaya. No? Oo, meron ka ibang green ang pinadala ko sa ibang green yung pinadala mo sa akin. Ubus na. Alright. Talk to you soon. Maraming salamat. God bless. Sige. Ayan. Okay.